Nilaro ang lineup ng Alas. Nunag, libero na. Gemma, balik spiker. Ea and Jen, balik Alas na rin. De Brito, pa-mysterious pa. Pero bagay yan, kung video itong subscribe, notification bell para update kayo dito sa ating channel. Ano ba talaga ang ganap? Gulong-gulo na ngayon ang mga fans ng Alas Pilipinas sa magiging lineup ng bansa sa darating na FIVB Challenger Cup. Una nang bumalaga ang pag-convert kay Creamline star Gemma Galanza bilang libero matapos umano ang di pa pagbabalik ni Cherry defensive ace Jen Hierva sa koponan. Maraming fans ang mas napaisip sa ginawa na ito ng national team na i-convert sa libero si Gemma gayong kaya naman niyang maging spiker. Nagpaliwanag ang Alas na si Gemma nga ay may iniinda sa paa, rason para di siya makatalon ng ilang araw. Pero ngayon mas may matindi pang pasabog ang national team na talagang gigimbal sa inyo. Dahil sa latest roster ng Pilipinas as of July 3, kinonvert ng national team si Choco Mucho middle blocker, Cherry Nunag bilang isang libero. Siya na ang magiging pinakamatangkad na libero sa kasaysayan ng Philippine national team at the height of 5'10". Yes, talagang ito na talaga ang pinaka-di natin magets na galaw ng national team sa ating lineup. Siyempre, pinagtawanan ng mga fans dito si national team coach Jorge De Brito dahil sino mag-aakala ng isang 5'10" middle na never naging libero sa kanyang tanang buhay ay magiging libero na ngayon sa national team. At mismong kinumpirma pa yan ni Coach De Brito sa spin na kinonvert niya ngang libero si Nunag. Mahusay si Nunag na blocker pero sa depensa, wala naman sigurong mag-a-agree na kayang sumabay sa mga tulad ni Don Macandili o Gemma Galanza with all due respect. Stats na mismo nagsasabi na masama ang floor defense ni Nunag dahil last PVL conference, alam nyo ba na 118th si Nunag sa defensive stats? Sino ba namang matino ang maglalagay bilang libero sa isang player na nasa 118th sa floor defense? Well, matatawa ka talaga sa galawan na ito ng Alas, but on the other perspective, tingin ko mga tactics lang ito ni Coach De Brito para hindi ma-scout ng team. From the aberya ng kalaban nating Vietnam sa airport and accommodation hanggang sa paggulo sa lineup at pwesto ng players, tingin ko mga mysterious o the moves lang ito ng national team upang madistract ang kalaban. But it is what it is. Tingnan na lang natin sa mismong kompetisyon dahil tingin ko manggugulat ang Alas sa mismong game day. Take note mga ka-V-heads, ang Alas ay nagkakaroon ng several tune-ups sa iba't ibang PVL teams at ang latest nga, ang Petrogas Angels kung saan spotted na sa Alas sina Ea Laure at Jen Hierva. Baka mamaya pa-press release lang na hindi sila makakasama sa national team pero ang ending, kasama pala sila sa final lineup ng bansa. At isa pa, hindi pa tinatanggal ng Alas ang pangalan ni Laure at Hierva sa website ng FIVB kaya pwede pa silang ipasok last minute. Bukod dyan, dahil libero na nga si Nunag, balik open spiker na rin si Maring Gemma Galanza. So it means nakakatalo na at nakakapalo na siya kung siya ay gagawin ng spiker. At sa mga naghahanap kay Bella Belen, well, babalik na si Belen sa national team at maglalaro na sa Challenge Cup matapos ang kanyang short vacation sa Korea with NU Lady Bulldogs. Nakakasama na siya actually ng kupunan sa mga ensayo sa mga nakarang araw. Well, sana may bunga ang mga galawang De Brito na ito dahil sa nakikita ko, mahirapan pa rin tayo sa Vietnam kahit pagbalik ta rin pa natin ang mga pangalan at posisyon ng players natin. What we can do is to play our best dahil FIVB na ito at nakikita na tayo ng buong mundo. At sa panig ng fans, all-out support naman na sa mismo nating Alas Pilipinas. So, for support this channel, please subscribe to the notification bell to update on my coming videos.